Ang tunay na kapahingahan ay paghahanap ng kapayapaan at kasiguraduhan hindi sa tao, hindi sa mundo, kundi sa Diyos. Minsan may mga problema tayo kinakaharap at minsan nakakalimutan natin yung relasyon natin sa Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos, tayo ay anak niya at ama natin siya. Malinaw na relasyon yun. Kaya lang may mga time sa buhay nating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, binibitbit natin at kinakanya lang natin ang problema na meron tayo, nakakalimutan na natin iabot sa Diyos ito. Kaya minsan sa sobrang bigat, may mga tao nagpapakamatay, may mga tao nawawala ho, nagdidilim ang paningin. Paalala, kapag nakakaramdam tayo ng sobrang pagod, sobrang pag-aalala, sobrang pagkabalisa, ay huwag natin kalilimutan, pwede tayong magpahinga. Kapatid, pag pagod ka na, pwede kang magpahinga. Okay? Pwede tayong magpahinga, pwede tayong pumanatag o pumayapa at humingi ng tulong sa mga taong alam nating makatutulong sa atin. Pwede kang humingi ng tulong sa tao na alam mong sigurado kang tutulungan. Higit sa lahat, humingi tayo ng tulong sa Diyos na siyang tunay na makapagbibigay ng kapahingahan, kapanatagan at kalakasan sa ating mga mahihinang katawan o nangihinang katawan, isip, puso, maging ating kaluluwa. Yes, pwede tayong humingi ng tulong sa mga tao, pero mga kapatid, higit pa rin ng Diyos na pinaka-the best paghingan natin ng tulong. Kung gusto mo ng kapahingahan sa Diyos, kailangan matuto tayong manahimik. Kaya po ba natin kayang gawin yan? Kaya ka pala pagod na pagod sa buhay, kasi may mga time hindi ka nagpo-post. Hindi ka nananahimik sa harapan ng Panginoon. Yung salitang mananahimik ay totally, pakikinig sa Diyos. Kung kailan ka tahimik, doon mo naman maririnig ang salita ng Diyos, ang pangungusap ng Diyos na nagsasabi sa iyo, anak, andito lang ako. Ngayon, kung gusto natin makaranas ng kapahingahan, ang alok sa atin ng Biblia na sinasabi ng Diyos, matuto tayong manahimik. Nakakapagod ang paulit-ulit na sumagot sa mga tanong, nakakapagod ang paulit-ulit na magdepensa sa iyong sarili, nakakapagod minsan sumagot ng issue para matuto tayo makapagpahinga, matuto tayong manahimik. Ang kaaway, gagawa siya ng paraan para mapaalis ka sa presensya ng Diyos. Ang kaaway, gagawa siya ng paraan para mapaalis ka sa harapan ng Panginoon. Kapatid, ilaban mo. Huwag kang papayag na mawalay ka sa presensya ng Diyos, dahil sa presensya ng Diyos, nandun ang pinaka-safe. Andun ang pinaka-safe na lugar sa presensya ng Diyos. Amen po. Ang paghihintay ay may layunin. Yes, kanina sabi natin ang paghihintay ay nakakainis. Ang paghihintay ay parang nakakabagot dahil nagkakaroon ng maraming problema. Pero ang paghihintay ay mayroong malinaw na purpose. Kapatid, dapat alam mo, Pastor, nasa age ngayon ako, nasa season ako ngayon na paghihintay, then dapat alam mo yung purpose. Dahil may purpose ang paghihintay. Sabi dito, ito ay tumutulong sa atin na lumago. Kung dahil sa paghihintay mo lumago ka, that is the purpose. Pangalawa, mag-mature. Kung nag-mature ka sa paghihintay mo, that is the purpose. Nangyari na po ba, Pastor, lumago na ako, nag-mature na ako. Then ito ang kasunod. Sabi dito, sa ating pananampalataya at magtiwala ng mas malalim sa plano ng Diyos. Lumago ka lang din naman, nag-mature ka na, then yung pinakamalalim na panukala ng Diyos, yun yung iyong antayin. Kasi yun ang kasunod na mangyayari. Ang pag-aantay ay mayroong malinaw na purpose. Amen po? Then, sabi ng conclusion, waiting is blessing. Amen po ba? Waiting is blessing and it's worth it. Lord, sa pag-aantay may pagpapala, sa pag-aantay, sulit, worth it. Tama po ba? Nag-antay ka. Ang tagal. Sabi ng Panginoon, sa pag-aantay may pagpapala, sa pag-aantay, worth it, sulit. Hindi ka bibiguin ng Diyos sa pag-aantay na ginagawa mo. Sa paghihintay, dito marami rin ang nangyayaring hindi maganda. Sa sobrang dami nito, ito ho sila. Sa paghihintay, marami ang sumasablay. Tama po ba? Siyempre, ang tagal. Dito nangyayari ang panghihina. Okay, name it kung ano yung nanghihina sa iyo. Pastor, nanghihina ang katawan ko, tagal-tagal na. Pastor, nanghihina ang pananampalataya ko kasi ang tagal-tagal na. Okay, pag-aalinlangan, nandiyan ang malalaking pag-aalinlangan, paghinto. Pag naranasan mo na yung kasablayan, panghihina, pag-aalinlangan, din ang kasunod po niya na ipaghinto. Meaning, ayaw mo na. Ayawan na.
andyan na po yung word na backsliding. Ay paghinto, pagtalikod. Lord, hindi ka naman nakikinig, hindi ka naman tumutugon, at tagal-tagal ko na nagpipray, hihinto ka kasi nagalinlangan ka, then ang kasunod, backslide, then ang kasunod po niya, ng pinakamalala, kamatayan. Pagkamatay. Pastor, ano yung pagkamatay? Pwedeng physical, pero ang pag-uusapan natin, spiritual. Ibig sabihin, inaalis mo yung connection mo sa Diyos. At sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ayoko na makipagrelasyon sa iyo. Ayoko na maging anak mo kasi hindi ka naman tumutugon. Yung mga taong nag-backslide, ang hirap nilang akayin kasi wala na silang tiwala. Hindi sa pastor, hindi sa simbahan, kundi sa Diyos. Then, paano mo sila kakausapin? Kung sa Diyos na mismo sila walang tiwala, tatrabahuin ng Diyos yun. Kung sila ay para talaga sa Diyos. Upang magkaroon tayo ng lubos na kapahingan sa ating isip, sa ating puso, sa ating katawan at kaluluwa, ang sabi dito, number 1, pumanatag tayo sa presensya ng Diyos. Awit chapter 37 verse 7a, pumanatag tayo sa presensya ng ating Diyos. Yun ang una. Buong tiyaga natin antayin ang kanyang pagkilos at pagtugon sa atin. The moment na kumilos ang Diyos, walang hadlang, walang barrier. May maiisip ka kayang, Pastor, hindi mangyayari, imposible. Sa Diyos, walang imposible. The moment na kumilos ang Diyos, yung mga imposible mga bagay, personal mong makikita. Amen po ba?